Hey, okay. Start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayaw na po natin na kontrahin yung mga yung mga tagapagtanggol ni BBM. Ang hirap na po nilang kontrahin kasi alam nyo hindi po makatwiran yung mga wala sa hulog, 'di ba? Ang hirap po nila, ayunan na lang natin. Ako aayunan ko sila, 'di ba? Aayunan ko sila pero sasabihin ko po na delikado kung ganyan ang uri ng ating pangulo. Napakabait daw ni Marcos. Ano ba sinasabi ngayon ng mga tagapagtanggol? Hindi po magnanakaw si Marcos, hindi niya magagawang magnakaw dahil napakabait ni Marcos. May mga gumagamit lang sa kanya o nasasamantala lang yung kanyang kalagayan. Hindi adik si Marcos, no? Naninira lang, sinisiraan lang ng kapatid yung kanyang kapatid dahil lang si Aimee ay may ambisyong politikal kaya sinisiraan niya yung si si ano, si BBM. Hindi ba? Hindi ba mas kaya nakaka maha-high blood ka lang eh. Maha-high blood ka lang kung sila po ay kokontrahin mo. Kaya ngayon, ang gagawin ko po, aayunan ko na sila. Kasi pag kinontra mo sila, putya, mapupunta ka na. Sige, ayunan natin. Aayunan natin. Yan po ang papag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay. Tuwan-tuwa po yung mga loyalista na nagpo-post, no? May mga nagpo-post pa rin ngayon. O sige, kahit ano pang mangyari, bukas president pa rin si BBM. Sinasabi pa kung anong araw eh. Bukas, Miyerkules. Nakita ko kahapon. Miyerkules bukas, presidente pa rin si BBM. Ayunan na lang. Ano ba ikokontra nyo ron? 'Di ba? Tama naman sila. Kaya lang po, eto na lang, no, kung masaya na kayo na yan lang yung pagmamalaki nyo na bukas presidente pa rin si BBM, ay napakapalad ninyo. Kasi po nung kami po ay taga-sunod o kami po ay tagahanga at kami po ay follower, taga-sunod ng dating pangulo, tanungin nyo kami bakit proud kami. No, bakit proud kami na sinusuportahan namin si Tatay Digong despite na sa lahat ng paninira. Ano lang naman yung paninira kay Tatay Digong? Ang paninira lang naman kay Tatay Digong ay nag-conduct siya ng war on drugs. Kahit saan po namin balibaliktarin nyo man yung ginawa ni Tatay Digong, proud kami na nag-conduct siya ng war on drugs. Yun po yung pagkakaiba natin eh. Kayo, proud na kayo na nagsusurvive si BBM. Kami po, proud kami dahil sa mga ginawa ni Tatay Digong. Proud na proud ako. Alam po ninyo, ramdam na ramdam ko. Yung una po akong tumawid, no? Yung unang daan ko po. Actually, nag-viral po yung live ko na yun. Unang daan ko po sa Skyway. Proud na proud po ako na meron tayong pangulong nakagawa nun. Kasi naranasan ko po yan eh. Ang tagal ko po nagkolehiyo from 1988. Supposedly, ako po ay gagraduate ng 1992. Graduate po ako 1995. Napakatagal ko nagkolehiyo sa isang universidad. Puwera pa yung isang college na inatinan ko. So, 1987. 1987 to 1995. Ganun po ako katagal. Lahat po yan, dinadaanan ko po yung baba, yung paglabas po ng NLEX. Dadaan ka sa A. Bonifacio. Traffic na po yan. Tapos dumaan ka sa taas. First time mong dumaan dun sa taas ng traffic. Walang ka-traffic-traffic.
proud na proud kami. Kayo, yung mga loyalista, wag na nating kontrahin. Ang tanging na ipagmamalaki nila, bukas, presidente pa rin si BBM. Tapos may mukha ni Sara Duterte na umiiyak. Para po sa inyong kaalaman, sinabi na po yan ni BP Sara. Hindi siya naniniwala sa panawagang BBM resign dahil hindi naman magbibitiw sa pwesto si BBM. Kaya expected na namin yan. Yung pagrarally pong ginagawa namin, huwag nyo pong sabihin na wala nangyari. Nag-resign si Bersamin, nag-resign si Pangandaman, nag-resign din po yung Batang Bersamin. Tsaka yung Ulaybar yata, yung Trig Ulaybar, nag-resign rin. Ang dami nag-resign. Sasabihin nyo, walang epekto. Nataranta yung pamilyang Marcos sa pagtatanggol na adik yung kanilang tatay. Wala pa ring epekto sa inyo. Sabagay, kung napakababa na ng alam niyo yun, yung batayan po nila ng pagiging proud kay BBM ay for survival lang. For survival na lang po yung gusto nila, na masaya na sila na bukas presidente pa rin si BBM, wala ka talagang aasahan. Kami po, hindi po, totoong masaya kami nung panahon ni Tatay Digong dahil kayang-kaya po naming ipagmalaki at very proud kami. Yung mga OFW nung panahon ni Tatay Digong, very, very proud sila na sila ay Pilipino. Hindi ko po katulad ngayon. Ikinahihiya ng 99% ng mga OFW ang presidente ng Pilipinas. Meron natitirang 1%, yun yung proud pa rin. Bakit proud? Kasi bukas presidente pa rin si BBM. Yan lang po. Yan lang po kung bakit kayo proud. Isa-isahin po natin to Armed Forces of the Philippines investigating whether foreign groups may be bankrolling recent anti-government protest actions, including rallies urging the military to withdraw support for President Ferdinand Marcos Jr. Alam mo, nakakatawa tong AFP. Ang dami na po nag-iimbestiga. Pati ba naman kayo, investigador na rin? Hindi nyo po problema kung saan po kumukuha ng pondo yung mga rallyista. Ang problemahin ninyo, paano nyo po protektahan yung mga rallyista mula po sa mga nanggugulo. Kita nyo naman po. Ngayon, tignan nyo. Rally po to ng Iglesia ni Cristo at ng mga pro-Duterte. Meron po bang mga nambato? Meron po ba nanakit ng pulis? Meron po bang nanunog ng mga bus? Naihiwalay nyo po. Pag rally po ng mga Dilawan at mga Makabayan Black, dyan po may mga nanggugulo. Takantaka nga ako sa inyo Rally ng mga Duterte, rally ng mga iglesia, naroon kayo, may mga baril yung pulis. Pinalayas kayo na iglesia, di ba? Sabi, anong ginagawa ng mga may baril na pulis dito? Magsitabi kayo. Pero panahon na binabato. Kaya po, ang bantayan yung magugulo, yung mga Dilawan, Kakamping at mga Makabayan Black. Ilang araw ang rally? 2 araw, pangatlo kahapon. Pangatlo actually dahil pinauwi nyo rin. May nanggulo ba? Wala pong nanggugulo dito po sa mga rally ng Duterte at INC. Sa mga tunay po na nagsusulong na anti-corruption. Kitang-kita na po ng mga Pilipino kung anong grupo lamang nagsusulong ng totoong anti-corruption. INC at saka mga Duterte. Napahiya kayo. Kasi ang dami-dami niyong pulis, wala naman ang gugulo. Pero nung panahon na marami ng gugulo, yung panahon na pag nagrally yung mga Dilawan, mga Kakamping, dyan po magrami magugulo dahil iba po utak na mga yan. Yung mga Duterte tsaka INC, nagrarally po kami, gusto po namin tumino ang Pilipinas. Yung ibang grupo, gusto nila, kaya nang gugulo
Gusto nila magulo Pilipinas. Okay. Anong problema ninyo sa rally-rally? Karapatan po ng tao ang mag-rally. Karapatan din ba ng mag-rally yung magkaroon ng pondo? Natural. Pero antindi nyo. Investigador na rin kayo, AFP. Hindi nyo tungkulin yan. May paalala po si Attorney Rowena Guanzon. Nag-resign na ang lahat at na-appoint na rin ang iba. Kapalit ng mga nag-resign. Pero si General Torre, waiting pa rin sa Gedli. Nakalimutan na. Ikaw naman, General Torre. Oh. General Torre. Ay, wag niyo po sabihin na mas marami pa ang nagkagusto ng korupsyon. Hindi po totoo yan. Lahat po ng Pilipino ayaw po ng korupsyon. Hindi po totoo na mas marami pa may gusto ng korupsyon. Hindi po kami naniniwala dyan. Hindi porket hindi sumama sa rally ay pro-corruption na. No? Hindi po lahat ng tao ay mahilig mag-rally. Yan po yung ibig natin iparating sa inyo. At marami pong umatin ng rally via internet. Online na po pati pagrarally. Kita nyo po ang daming rally. Lahat po ng mga vlogger doon, ang lalaki po ng mga views lahat. Bakit? Doon na po umaating yung mga malalayong lugar. Kaya wag nyo po sabihin na hindi po umatin sa rally. Okay. Torre, nasa Gedli pa rin daw, sabi ni Attorney Rowena Guanzon. Tignan na po natin ha. Ito po, marami pong nagsasabi ito po yung linya nila, yung mga nagtatanggol kay BBM, mapakalalakson, mapa mga media. Sobrang bait daw po ni BBM, hindi niya raw kayang magnakaw. 'Di ba? Ganyan eh. Meron bang pagnanakaw? Meron. Actually, ang nag-expose niya, wag na tayong kumontra. Sige, ayunan na natin sila. Sige, aayon na po ako. Sobrang bait ni BBM. Kaya hindi po niya kayang magnakaw. Aayon na po ako. Si BBM ay hindi adik. Aayon na rin ako. Sige. Madali naman siguro kung hindi ka naman adik. Bakit mo i-resist yung hair follicle test? Para po, kasi Mr. President, majority ng Pilipino naniniwala na adik kayo. Kapatid nyo yung nagsabi, hindi naman kami. Pag mga Duterte supporters po ang nagsabi na adik kayo, maaaring hindi kayo maniwala. Sabi ni Amy, pati kayo, mula bata pa kayo, adik na kayo, Mr. President. Kung hindi po kayo, marami na pong naniniwalang tao na adik kayo. Ano ba naman yung lagi po kayo nagla-live, Mr. President eh. May mga vlogs kayo. Ano kaya, Mr. President, i-vlog po ninyo? Ang dami siguro manunood. I-vlog po ninyo ng live na kayo po ay nagpa-hair follicle test. Hindi po ba napakaganda nun? Once and for all, tapos na po yung issue. Naniniwala na kami, hindi kayo addict. Pero marami pong hindi naniniwala eh. Hindi na namin kayo kukontrahin. Lahat ng gusto nyong sabihin, maniniwala na kami. Di i-prove naman natin na hindi kayo addict. Di po ba, Mr. President? Hindi po natin kayo babaliin yung sinabi nyo. Ipatunayan nyo naman na hindi kayo addict. Kasi po ang dami nagpapatunay, na ang dami na nagtuturo, ang dami ng testimonya na kayo po ay nag-a-addict. Nariyan po si sino na nga yun? Yung kalbong Pidea, agent ng bayan. Ano nang ang pangalan nun? Yan, nagsasabi po na kayo po ay addict. Kasama po kayo ni Maricel Soriano. Nakita nyo ba magsalita si Maricel Soriano? Nariyan po yung karelasyon dati ng tropa ninyo
na si Cathy Binag, nagsasabi na kayo po ay adik. Si Morales, PIDEA agent po yan, nagsasabi na kayo po ay iniimbestigahan niya. Na kayo po yung gumagamit. Si Tatay Digong nagsabi na po na kayo po ay bangag. Antitino po nitong mga to eh. Tapos lately, yung kapatid nyo ngayon, ang nagsabi na kayo po ay adik. Naniniwala na ako sa'yo, ayaw ko na kayong kontrahin. Hindi ko na kukontrahin. Kaya lang may mga patunay sila eh. Si Cathy Binag, you want? Meron siyang dialogue na ganun. Si Morales, meron siyang dapat tinatrabaho niya kayo. Sa kondo ni Maricel Soriano. Si Amy Marcos, may testimony. Hindi na lang po to simpleng testimonya na isang tao. Ito po ay testimonya po ng napakarami ng tao. Ngayon, hindi ko na kayo kukontrahin. Hindi kayo adik, Mr. President. Pero para naman po, makontra ninyo yung mga nagbibigay ng testimonya. Baka gusto nyo namang magpa-hair follicle test na ng live. Madaling-madali lang. Luisa Granada, batchmate, kabatch. Ang dali-dali lang po, di ba? Kayo naman po magbigay ng patunay. Hindi ko na kayo kukontrahin. Patunayan nyo naman na hindi kayo adik. Nikki Cositeng pa pala. Napakarami na, Mr. President. It's about time. Hindi ko pa kayo pinipilit. Ang dami po nagpapahayag ng kabaliktaran. Sabi ko nga, ito po, hindi ko kayo kukontra. Tignan nyo naman pamagat ko. Napakabait ninyo. Kaya hindi nyo makakuha magnakaw. Okay. Ano pa, yung mga sinasabi nila. Sa sobrang bait ng Pangulo, ito nakakatakot eh. Sabi po ng isang political analyst, si President Ferdinand Marcos Jr. kind and soft demeanor might be making him easy target for manipulation. And some people close to him could be cashing in on it, according to a political analyst. So, pinagsasamantalahan ng inyong kabaitan, Mr. President. Hindi ko na rin kukontrahin yan. Yan ba ang gusto nyong palabasin? Na si Mr. President ay hindi magnanakaw? Kung hindi, si Mr. President ay hindi magnanakaw. Napakabait niya lang. Kaya siya ginagamit, sabi ni Lacson, ginamit siya ni Olaybar at saka ni Bersamin. Sabi nitong political analyst na to, ano ba pangalan nitong political analyst na to? Ano yun lang natin para malaman ko lang kung sino yung political analyst na to. Ako po ang nag-iisang political analyst eh. Si Professor Froilan Kalilong ng UST. Sa kanyang kayo po ay napakabait at kayo po ay malumanay. Kaya kayo po ay tinatarget ng mga manipulator at sila po ay pinagsasamantalahan ng inyong kabaitan at sila po ay nagkakakwarta, pinagkakaperahan. Kita nyo sumasang-ayon na ako, hindi ko na kukontrahin. Mr. President, dahil po sa kabaitan ninyo, kahit hindi kayo magnanakaw, ayon nga kay Lacson, ginagamit yung pangalan nyo. Napakabait nyo. Hindi kayo magnanakaw pero ginagamit ang pangalan nyo. Napagsasamantalahan kayo dahil sa inyong kabaitan. Yan ba palusot ninyo? Mga defender ni Marcos? O tanggapin ko na yan. Ipagpalagay na natin na napakabait ni BBM. Ipagpalagay na natin na si BBM ay hindi magnanakaw. Mabait lang siya. Yun yung gusto nilang palabasin eh. Para po nila mapalabas na walang kinalaman, una po, hindi nila pwedeng sabihin na walang nakawan. Bakit? Si BBM mismo.
Si BBM mismo ang nagbulgar na malawak ang nakawan sa kanyang gobyerno. Hindi na po, scratch na po yan. Hindi na po pwede silang bumalik. Hindi na nila pwedeng sabihin na walang nakawan na nagaganap sa gobyerno niya. Hindi na yan. Ngayon, kung may nakawan at may insertion, ayon naman kay Saldico, ang ginagawa kasi ni Lacson, inuuto niya tayo lahat eh. Pinagsasama-sama niya. Tama yan, may 100 billion na insertion. Pero walang kinalaman ng Pangulo dyan. Ang tumanggap, parang pinalalabas ni Lacson, yung dalawang Yusek, si Yusek Olaybar at saka si Yusek Bersamin, ginagamit yung Pangulo. Nini-name drop yung Pangulo for 3 years. Name dropping the President for 3 years. Kawawa naman ang Presidente. Naging kawawa pa ngayon tuloy sa atin eh. 'Di ba? Naging kawawa pa tuloy. Wala na tayong magagawa sa adik eh. Yes. Aayon ako sa inyo, Mr. President, pero pwede ba patunayan nyo naman na hindi kayo adik? Hair follicle test lang ang katapat niyan. Dito na tayo. Kayo lang nauuto ni Lacson. Ikaw naman limbas, hindi ka marunong ng mga katwiran eh. Makinig ka lang muna. Sasakyan nga natin sila eh. Limbas, pakinggan mo lang ako. Titirahin natin sila sa kanilang katwiran mismo. Kasi mahirap silang kontrahin eh. Hindi ko na kayo kukontrahin. Sasang-ayon ako sa inyo. Halimbawa po, sinasabi, di ba? Halimbawa po, ang sabi niya. Ang sabi nila, hindi lang po si Lacson to. Kasama po yung mga tinatawag na political analyst. Kasama po yung mga media. Sobrang bait ni Mr. President. Wala siyang kinalaman dyan, pero ginagamit yung pangalan niya eh. Tandaan niyo po yan, yan salita na yan. Maniniwala kami halimbawa. Hindi ba delikado bilang presidente si Marcos? Kung sa kanyang kabaitan ay nasasamantala pala siya? Hindi nyo ba naisip yun? Kung napagsamantalahan siya, nagatasan yung pangalan niya, ginagamit ng 2 Yusek lang, Yusek lang to. Hindi pa sekretary, 2 Yusek lang. May kakayahan na gamitin yung pangalan ni Marcos at nakalusot sila sa loob ng mahigit na 3 taon na hindi sila napaparusahan. May kaso na ba yung 2 na yan? Wala pang kaso. So lusot lang, magre-resign lang, lusot na. Pagpalagay na natin. Ipagpalagay na natin na tama si Lacson, tama tong si political analyst na si Kalilong, no? Tama yung mga supporter ni BBM. Hindi magnanakaw, mabait lang kaya nasasamantala. Hindi magnanakaw, mabait lang kaya ginagamit ang pangalan. Hindi nagnanakaw, napakadelikado po bilang pinuno ng bansa. Kung totoo yan, pagpalagay, kasi kung hindi totoo, ang totoo, magnanakaw si Marcos, dapat talaga siya mag-resign. Kung totoo naman yung paliwanag ninyo na walang ninakaw si Marcos, pero ibang nagnakaw para sa kanya, mas lalong dapat siya mag-resign. Kasi nananakawan tayo, ginagamit pa pangalan niya. Imagine ninyo, dahil sa kanyang kabaitan, hindi naman sinabi ni Lacson na walang nanakaw eh. May ninakaw pa rin, hindi lang napunta daw kay Marcos, napunta sa ibang tao. Imagine, nananakawan pa rin tayo dahil sa kabaitan ng Pangulo. Inaayunan na namin kayo hindi na namin kinokontra. Sinabi ba ni Lacson na wala na nanakaw? Hindi. Ang sinabi niya lang, hindi nagnakaw ang Pangulo. Sino nagnakaw? Yung 2 Yusek. Putang. Mas delikado yan. Sa nakawan pa lang mga kapatid. Sa nakawan pa lang to. Kung napapaikot dahil sobrang bait ng Pangulo, na pagsasamantalahan siya, teka muna,
Tignan natin yung mga kung ganyang kabait na pagsasamantalahan dahil sa kabaitan at tingin nila kayang-kaya nilang paikutin, ay teka muna, naniniwala na kami ha. Hindi na namin sasabihin magnanakaw. Teka pala muna, kawawa pala bansa natin. Kung meron palang nagpapaikot kay Pangulong Marcos, katulad ng sinasabi nito ni Lacson, kayang-kaya palang gamitin yung pangalan ni Pangulong Marcos. Teka muna, paano yung ating ugnayang panlabas, mga kapatid? Alam kaya ni BBM na yung mga tauhan niya ay paneghera na yung pinagsasabi? Magkaiba po yun. Alam nyo, delikado po ang bansa natin. Naghahanda na ng gera yung mga tauhan ni BBM eh. Mga pronouncement nila, anti-China ng anti-China. Baka hindi alam, hindi nararamdaman. Ano yung sinabi nito ni Kalilong? Ayan no? Oh. Kind and soft demeanor might be making him an easy target for manipulation. Hindi na po namin kayo kukontrahin. Kasi gusto nyong iligtas si Marcos eh. Gusto nyong iligtas. Sabihin na hindi siya magnanakaw. Pero sa paliwanag ninyo, dahil sa sobrang kabaitan daw niya, ay nagiging target siya ng manipulasyon. Some people close to him could be cashing in on. Ayon po kay Kalilong, kung mabait, sobrang bait ni Marcos, target po siya ng manipulasyon. Alam kaya ni BBM na inihahanda na yung Pilipinas para makipagdigmaan sa China? Delikado tayo dyan. Namamanipulate pala siya dahil sa kanyang kabaitan at sa kanyang kalambutan. Lelembot-lembot. Hindi po tayo nagsabi niyan. Sa pangangatwiran ninyo para mailayo si Marcos, hinuhugas kamay nyo sa pagnanakaw, nilalantad nyo naman yung kahinaan ni BBM. Kaya siyang i-manipulate. Paano yung ugnayan natin panlabas? Kaya mukha tayong tangengot sa ASEAN. Biruin mo, binanatan mo sa ASEAN yung China? Yan ba yung direktang epekto ng manipulasyon sa Pangulo? Binanatan yung China. Pero dahil clueless si BBM sa kanyang mga sinabing pagbanat, nung APEC, makalipas lang ang ilang araw, nakipagkamay sa China. Alam niyo po, katulad nung nasabi ko, tignan niyo ha, yan po ba normal? Normal po ba na gawain yan? Ano po ang normal na leader? Minura ni Tatay Digong si Obama. Ilang beses niya minura dito dahil nakikialam si Obama sa war on drugs ni Tatay Digong. Minura niya, sabi niya. Tapos APEC ngayon. Presidente na US si Obama. Siyempre, star yun si Obama. Dahil minumura ni Tatay Digong si Obama, bilang normal na tao, normal mag-isip, awkward. Awkward na magkikita sila sa APEC. Awkward, sabi ni Tatay Digong, sinadya niya na dun sa mga papicture yung lahat ng presidente at prime minister. May picture niyan, di ba, sa APEC? Si BBM naroon sa ledgi, sa pinakasuyok. Pinakadulo. Si Tatay Digong, nasa gitna lagi. Okay. Anong ginawa ni Tatay Digong? Iniwasan niya yung awkward moment. Dalawa lang kasi. Baka makasalubong niya si Obama. Anong pwede niyang gawin? Makikipagkamay siya. Paano pag inisnab siya? Awkward. Nakakahiya sa Pilipinas. Oh, paano naman daw kung umiwas siya? Makikita po ng mga press. Nakatutok sa kanila dahil minura niya nga sikat na sikat po si Obama eh. Alam niyo si Tatay Digong dahil minura niya si Obama. Alam niyo po sabi ni Tatay Digong yan? Bago kumurahin si Obama,
Walang umiintindi sa akin na press. Buhat nung minura niya si Obama, putya, international press, lagi siyang ini-interview. Ganun ang epekto nun. Balik natin. Hindi rin siya, kung makakasalubong niya, anong gagawin niya? Haharapin niya ba? Makikipagkamay siya? O iiwas siya? Pag umiwas siya, makikita ng mga press, ibabalita sa buong mundo, nag-iwasan si Obama at si Duterte. Para maiwasan yung ganyang moment na nakakahiya, awkward moment, hindi na lang dumalo si Tatay Digong sa picture taking ng mga APEC leaders. Si BBM, tignan nyo po, kung gumagana dito yung manipulation, yung sinasabi nito hindi po ako nagsabi nito. Tinatanggap na nga natin eh. Ayaw na natin silang kontrahin. Ayan yung sinabi, ulitin ko lang po itong sinabi ni Kalilong, taga UST, professor ng UST. BBM kind and soft demeanor, yung pagiging mabait at pagiging malumanay, pagiging malambot ni BBM might be making him an easy target for manipulation. Alam kaya ni BBM na binanatan niya si Xi Jinping, ang China, sa ASEAN? At humihingi siya ng tulong sa mga ASEAN neighbors natin, walang kumampi sa kanya? Binanatan niya yung China eh. Ilang araw pagkatapos, tinawid niya yung mga protocol, binaliwala niya yung mga protocol, nagkabiglaan. Buti na lang, itong si Xi Jinping ay statesman. Sanay na sanay na. Sanay na ng mga nagpapapicture. Namamanipulate lang kaya si BBM? Gusto niya ba talagang kaibigan ng China? Kasi dito, ang turing ng mga media, kasama ng AFP, pinuno ng AFP, DND, kalaban na kalaban natin yung China. Pero si BBM, bakit ka makikipagkamay? Yan po yun. Yung sinasabi nitong professor na to, hindi na natin sila kinokontra. O, sobrang bait pala. Kaya pala namamanipulate. Sobrang bait pala. Kaya pala nagagamit. Nagkakapera yung mga USEC lang. Imagine, USEC lang. Kayang-kayang gumamit. Ang lalakas naman ng loob ng mga USEC lang. Sila nagkakapera. Hindi po dinidinay ni Lacson eh. Yun yung problema ni Lacson. Actually, pinapahamak mo si BBM sa sinasabi mo. Ano naman po ang mga sinabi ngayon? May mga sinabi pong bago to si Paulo Duterte. Yan. Sinisisi na ta. Sabi ni Paulo Duterte, PRRD warned us sa kanyang kalagayan noon. Hindi siya natakot na sabihin ang totoo dahil mahal niya ang mga Pilipino at ang kanyang bayan. I hope many of us will have the courage like him to stand for what is right and what is best for our country. Ayan po ang sinabi ni Paulo Duterte. Ito po si Tatay Digong, kung matatandaan nyo. Siya yung una nagsabi na may bangag tayong Pangulo. Nadinig po namin yan. Ito lang. Oh. Stage kami. Nasa babang stage kami. Nasa taas lang po si Tatay Digong. Napakalapit lang po namin kay Tatay Digong nung sinabi niya may bangag tayong Pangulo sa unang maisog rally na ginanap sa Davao City. Kung ang tanging katwiran po ninyo ay namamanipulate, no? Si BBM
sobrang bait ni BBM, hindi siya magnanakaw, namamanipulate lang siya, o kaya ay ginagamit lang siya, delikado pa rin tayo. Baka hindi alam ni BBM, ginagamit siya, papunta na tayo ng gera. Hindi lang po pagnanakaw eh. Kung napapaikot po siya, namamanipulate po siya ng mga tauhan niya, mas lalo po siyang dapat mag-resign kung yan na po ang katwiran ninyo para lang iligtas siya sa pagnanakaw. Delikado po ang Pilipinas. Kung may mga loko-loko dyan sa gabinete niya na pinaiikot siya, minamanipulate siya para pumunta tayo. Imagine niyo, yung pala gusto ni BBM na maging kaibigan natin ng China. Pero lahat ng pronouncement ng mga tauhan niya, lahat ng pronouncement nila, kalaban natin ng China, naghanda tayo laban sa China, pero si BBM nagsusumikap, nilabag ang mga protocol, makamayan lang ng Chinese president. Hindi, iba po yung realidad ni BBM eh. Iba po yung realidad niya sa realidad ng mga nagmamanipulate sa kanya. Hindi po kami nagsabi niyan. Yan po ang kinakatwiran nyo para mailigtas nyo si BBM mula sa akusasyon na magnanakaw. Ito po, sasagutin ko pa po uli kasi talagang pinaninindigan nila to eh. Bakit sa BICAM at hindi sa NEP? Sino po may sabi na walang anomalya sa NEP? Sinabi nga po eh. 'Di ba? Napakinggan natin sa Senate hearing na pag nakita na ng mga kontraktor na yung kanilang ipinasok, nag-ano na sila, nagbibigay na sila ng porsyento sa mga proponent, sa mga alabonoan at kung sino man yung proponent sa NEP. Sa NEP mismo may mga naipasok na. Hindi po kinakailangang i-insert. Yung NEP mismo, nakapasok na po doon bago po nila i-present. Yan po yung nakita nating bago dito. Dahil sa naganap na investigasyon ng Senado. Sa Senado lang naman natin naririnig eh. Sa iba naman wala tayong naririnig eh. Alam nyo, sinabi pa ni Lacson, aminado din siya eh. Yung motu proprio, hindi nila ine-expect yung motu proprio na investigation na ginawa ni Marcoleta na nagpasimuno ng lahat. Kaya po yung mga hanggang ngayon ay kumakalaban pa rin kay Marcoleta. Si Marcoleta po nagpasimuno ng lahat ng ito. Wala po nag-uutos sa kanila. Hindi po ine-expect ni BBM na si Marcoleta ay mag-iimbestiga sa Senado. Motu proprio po yan. Kusang loob ni Marcoleta na magsimula ng investigasyon dyan sa flood control project. Inamin po yan ni Ping Lacson na kung hindi yun, kaya nga sinabayan ni Ping Lacson dahil, di ba, gusto niyang labuin yung ginagawa ni Marcoleta eh. Bilang Blue Ribbon, ang ganda ng tunguhin eh. Papunta sa mga mastermind. Kaya si Ping Lacson nagsariling privilege speech para ilantad yung mga taga Bulacan. Pero nung nasya na yung Blue Ribbon, yung mga sinasabi mong si Olaybar tsaka si Bersanwin, bakit hindi mo imbitahin ngayon Lacson? O isa pa, bago ko makalimutan. Ano na mangyayari kay pagdamagan? Pagdangaman. Ano na mangyayari sa kanya tsaka kay Lucas Bersamin? Hindi ba sila iimbestigahan? Hindi ba kaya sila pinag-resign dahil na-involve sila? Nabanggit yung pangalan nila? Hindi ba sila iimbestigahan ngayon? Lacson, hindi mo sila imbitahin? Anong klase na yung Blue Ribbon? Hindi mo iimbitahin si Olaybar, hindi mo iimbestigahin si Bersamin na pamangkin, hindi mo iimbestigahin si Lucas, si Pagdangaman. Para saan pa yung Blue Ribbon na yan? Oh, hawak daw ni Mike Defensor
yung, isa sa mga tauhan ni Saldico, imbitahan mo, true Mike Defensor, para may silbi yung pagiging Blue Ribbon mo. Kasi kung ang tanging ngayon nakikita na namin kung bakit mo kinuha yung Blue Ribbon sa pagtatanggol mo ngayon kay BBM, kami tamang hinala na kami sa'yo, eh. Alam mo lahat na nagtatanggol kay BBM, lahat ng malapit kay BBM, mukhang lahat may kaso, eh. Mukhang lahat merong mga tinatagong baho, eh. Ano kaya tinatagong baho mo, Lacson? Bakit hindi mo imbitahin yan sila magdamagan? Saka si Bersamin. Ang handa mo. Teka lang, baka meron pa tayong